Plagiarism, 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 plagiarism. Plagiarism, 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 plagiarism. Plagiarism. Ito ba ang tinatawag na estudyante ng Dongda na may kwalifikasyon para mag-extend ng research? Sa isang paaralan lang kami kasama siya. Nakakahiya pa nga eh. Hindi ako nangopya. Hindi. Tuwing exam, ang grades mo, parehong-pareho kay Shasha. Pati mga maling sagot, magkakapareho din. Ano pa nga ba ang tawag doon kundi plagiarism? Oo nga. Kung ganito kayo magsalita, paano kung talagang tumalon siya? Baka maapektuhan pa ang feng shui ng school natin dahil sa kanya. Kahit madumi, kailangan pa ring tumalon. Ang taong ganyan, puro lang sakop ng hangin. Oo nga. Plagiarism, plagiarism. Talon, talon, Lin Xiaoxia. Ito ba ang pinaghanda mong pinhole camera para manggopya sa akin? Kahit classmates tayo. Hindi mo dapat gawin to dahil lang sa gusto mong makakuha ng research slot. Ikaw ang nangopya. Ikaw ang nangopya. Malinaw na ikaw. Jinyu, maniwala ka sa akin. May solid na ebidensya, kailan ka pa magtigil sa pangangatwiran? Sobrang dismayado ako sa'yo. Hindi ako nangopya. Bakit ganito ang trato niyo sa akin? Hindi ako nangopya. Hindi ako nangopya. Hindi ako nangopya. Buhay pa ako. Dito ito. Exam venue ng third year sa pagtatapos ng semester. Ang oras nagbalik na pala talaga. Bumalik ako sa araw ng trahedya. Sa nakaraang buhay, kahit anong gawin ko, laging nauna si Shasha sa akin. Ma'am, irereklamo ko si Lin Xiaoxia na nangopya. Ganito din sa exam na ito. Noong competition dati, ilang gabi akong puyat gumawa ng project. Hinawakan niya lang kamay ko, pati manuskripto ko, binasa niya word for word. Pati boyfriend ko na si Song Jinyu. Nakuha rin ni Shasha. Sa bandang huli ko lang nalaman. Basta may physical contact. Nabasa niya ang nasa isip ko ng sobrang linaw. Ngayon, hindi ko nahahayaan ulit na mangyari ang trahedya. Mga classmates, pakitahimik muna. Malaking bagay ang exam na to. Bukod sa direct pass para mag-research sa Qingbei, makakatanggap pa ng imbitasyon sa banquet ng Song Group. Song Group, ang Song family na nagko-control ng buong Kapitolyo. Pag nakapunta ka dun, elite at power talaga yan. Pag ikaw nakakuha, instant success na. Sino kaya ang swerteng makakakuha? Kailangan pa bang tanungin? Syempre si Shasha. Siya kasi kilalang matalino. At saka, si Song Jinyu, ang pinakagwapo dito. Tamang-tama sila ni Shasha. Oo nga, huwag nyo naman bastyusin. Malakas din si Lin Xiaoxia. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo sa exam. Ma'am, pwede bang lumipat ng pwesto? Ang lamig dito. Humanap ka ng upuan na walang tao. Xiaoxia, sabay tayong laban lang. Ayoko. Nakikinig na naman siya sa utak ko. Sino? Sino ang nagsasalita? Ako ba, hallucination na lang to? Lin Xiaoxia, may sakit ka ba? Sa pagre-reborn na to, may libreng system para baguhin ang mind voice. Gusto mo bang i-on? May system nga pala talaga. I-on agad, activated na ang mind voice modifying power. Pakilagay ang command. Madali lang. Palitan lahat ng tamang sagot. Sa utak ko ng mali. Shasha. Enjoyin mo na ang special gift ko para sa'yo. Xiaoxia, galit ka pa ba sa amin? Kita mo yan, inggit lang. Hindi makuha ang award, ayon kay Shasha na lang galit. Napaka-negatibo niya. Kalma lang, Lin Xiaoxia. Hindi ka na yung dating. Tanga na, pinapaikot lang. Ma'am, sorry po. Medyo hypoglycemia lang ako kanina. Shasha, ayos ka lang ba? Ako lang ang may kasalanan. Wala. Ayos lang. Sige na. Mag-uumpisa na ang exam. Balik na sa upuan. Sundin ang rules ng exam. Kung dati, parang di nga makagalaw na malakas ang loob. Ngayon naman, kakaiba talaga. Bahala na. Pagtapos akong manggupya sa sagot mo, makukuha ko ang imbitasyon ng Song Group. Tapos ibang level na tayo. Shasha. Umpisa na talaga ang laro. System.
Simula ngayon, lahat ng multiple choice sa mind voice ko. Palitan ng letter C. Tanggap na. Lahat ng sagot ginawang C. Second question. Sagutin na C. Third question. C ulit. Anong nangyayari? C na naman ang sagot, sunod-sunod puro C. Posible ba? Alam niya kung binabasa ko ang mind voice niya. Hindi. Imposible, di niya alam. Baka nagkataon, yung sagot talaga puro C. Never nagkamali yan dati. System. Palitan ang mind voice sa metal pipe, kailangang may expansion joint. Dahil sa thermal contraction at expansion. Thermal contraction at expansion. Di ba dapat thermal expansion at contraction? Bahala na, tong cute na ta, sure ako tama sagot. Kopya, tapos na. Perfect, top scorer ako sa exam na to. Makukuha ko ang imbitasyon ng song group. Lahat ng yan, akin na. Lin Xiaoxia. Salamat sa pagiging tanga mo. Pinadali mo ang daan ko papuntang sosyal na mundo. Mag-enjoy ka, habang mataas pa. Mas malakas ang bagsak mo pag bumagsak ka. Halos tapos na ang oras. Nabigay ko na ang malaki kong gift. Ma'am, Ma'am, magpapasa na ako ng exam. talaga, lahat maling sagot. Binago nga ng system ang mind voice ko. Tapos na ang exam. Lahat ng examinee, stop sagot. Tapos na ang exam. Lahat ng examinee, mag-stop ng sagot. Ang hirap ng exam na to. Talaga, para sa akin madali lang. Ako, half hour lang, tapos na. Shosha, sobrang galing mo. Di gaya ng iba. Nag-cram lang ng isang gabi, tapos nakuha lahat ng topic. Ewan ko ba kung bakit kailangan magpuyat ng roommate ko ng buong semester. Ang sinasabi niyang roommate, ako yon. Ganyan din noon. Isang punto lang, hindi pa umabot sa Qingbei. Nakakasayang. Kumuha lang ng kahit anong screenshot online. Paniwalang paniwala na agad ang mga tanga na to. Simula ngayon. Ako na si Shushasha ang magiging bigating sikat sa school. Kung pag-uusapan ang panghihinayang, pinaka-nakakahinayang talaga si Lin Xiaoxia. Siguradong pasok siya sa Qingbei kung puntos lang ang labanan. Pero para maalagan ang malubhang may sakit niyang lola, pinili niya na lang mag-aral sa universidad dito sa probinsya natin. Sa nakaraang buhay, dahil lang sinabi ni advisor sa iik ng klase, ang resulta ng entrance exam ko, akala niya agaw eksena ako sa kanya. Kaya mula pagpasok ko pa lang sa university, ginawa na niya akong pinakainis niyang tao. Pinagplanuhan talaga niyang sirain lahat ng meron ako. Sana ngayong lumabas na ang exam results. Kaya mo pa ring magmalaki dyan. Xiaoxia, sana makuha mo yung slot para sa Guaranteed Masters. Hinihintay kita dito sa Qingbei University. Jinyu. Hoy, narinig ko sa exam ngayon sabi ng teacher. Yung unang place, makakakuha raw ng invitation sa dinner ng pamilya niyo, Song. Ano yon, totoo ba yon? Naman, para talaga yon kay Lin na top student. Gusto ko kasi sa dinner, i-announce sa lahat ng taga Metro Manila ang tungkol sa atin. Noong nakaraang buhay kasi dahil sa kapabayaan ko, hinayaan kong maagaw kaniksusya siya sa akin. Yung mga para sa akin, kahit itapon ko pa, hindi pwedeng mapasa kanya. Xiaoxia, nakikipag-chat ka ba sa boyfriend mo? Anong ginagawa mo? Lin Xiaoxia, concern lang si Xiaoxia sa'yo. Bakit ka ba ang sanggit? Yung boyfriend mo, baka naman hindi ka proud kaya di mo maipakilala. 3 taon na, ni minsan wala ka pang ipinakilala sa amin. Mga personal kong bagay yan. Wala naman akong kailangan ipaliwanag sa inyo, di ba? Tingnan niyo siya, parang may tinatago talaga. Siguradong may tinatago nga siya na hindi pwedeng malaman ng iba. Huwag niyo naman ganunin si Xiaoxia. Paano kung ang boyfriend niya, sobrang astig lang talaga. Ayaw lang niya ma-disturb. Pero sa totoo lang, dahil na-curious din ako sa usapan niyo. Gusto ko na ring malaman. Yung boyfriend mo, ano nga ba talaga siya? Lalapit na siya sa akin. System, bilis, baguhin mo agad yung laman ng isip ko. Sistema, baguhin mo yung imahe ni Song Jinyu sa isip ko. Gawin mong 300 pounds siya. Sa kapangit, pati pamilya niya baon pa sa utang na matinding-matindi. Boyfriend ni Xiaoxia, sigurado may tinatago yang lalaking yan. Tayo na lang. Huwag na nating ungkatin ang masakit sa kanya. Ang mga babae na tulad mo, bagay lang talaga sa mga cute na pangit at mahirap. Ang pagprotekta kay Song Jinyu, umpisa pa lang yan.
Noong nakaraang buhay. Ako ang napagbintangan mo sa kompetisyong to, plagiarism. Sinira mo pangalan ko. Ngayon, may inihanda akong espesyal na regalo para sa'yo. Baka lang, hindi mo kayanin nakawin. Xiaoxia. Sasali ka rin ba sa kompetisyong to? May problema ba? Wala naman. Medyo nagulat lang ako. Gusto mo, mag-team up na lang tayo. Sa tuwing sasali naman tayo ng contest dati, ikaw lang din naman ang kumopya ng gawa ko. Xiaoxia. Nabitawan ko. Sino nga ba talagang nangopya? Alam mo naman siguro yan sa sarili mo. Masyado lang talagang malawak ang puso ni Xiaoxia. Sa ganyang cute pa, talaga ibababa sarili. Saan naman siya kumukuha ng kapal ng mukha, tapos siya pa may ganang magbalik ng sisi. Lin Xiaoxia, mula ulo hanggang paa. Alin dyan hindi mo kinopya kay Xiaoxia namin? Hinto, sino nagsabi sa'yong umalis? Kinakausap ka ni Xiaoxia namin. Xiaoxia, alagaan mo yung tao mo. Ikaw, sino raw ang tinawag mong tao? Kung sino ang sumagot, sa kanila na nga, nakikiusap ako sa inyo. Huwag nyo nang gamitin yung mga walang kwentang bagay para gumawa ng issue. Kasi, alam nyo naman, ang laman ng utak, yan kahit gustuhin mong nakawin, hindi mo makukuha. Pero syempre, mabait lang talaga ang tadhana sa akin. Ang dami kong ideya, yung iba kailangan pang mag-isip ng todo. Sa utak ko, kusa na lang lumalabas. Sabihin mo nga, hindi ba nakakamangha? Xiaoxia namin, tunay na henyo. Ang daming ideya hindi maubos-ubos. Hindi tulad ng iba dyan. Kopya lang ng kopya, yun lang alam. Nagpapaka-inosente pa. Bilis, humingi ka na ng sorry kay Xiaoxia. Ideya raw pala mismo lumalabas sa utak. Sige nga. Nilakasan mong sampailan ako. Ganyan ako mag-sorry sa'yo. Nasiyahan ka na, ulitin mo pa. O yung tao mo naman ang manggulo dito. Sa susunod, ang pupunitin ko, tong plastic na mukha mo. Lin, kaklase, nakuha ko na yung project paper mo. Kung may oras ka, puntahan mo ko sa opisina ko para mapag-usapan. Lin Xiaoxia, ikaw. Xiaoxia, tingnan mo siya. Nakakainis si Lin Xiaoxia. Kailan pa siya naging ganito katapang? Balik dorm na lang muna kayo. May gagawin pa ko. Lin Xiaoxia. Ang sayang ng ginagawa mo ngayon. Ikaw lang naman gumagawa ng effort para sa akin. Tingnan natin. Saan tatagal yang saya mo? Xiaoxia. Hinahanap kita kanina. Ang ganda ng gawa mong project plan. Professor, ito po ay pang-umpisa lang. Baka po may mga kulang, pa na dapat ay improve. Hindi, malinaw, ang ideas mo. Lalo na sa pagbuo ng data model. Nakakatuwa at bago. Sakto. May sasalihan akong contest. Pag sumali ka, sigurado na ang national award sa'yo. Pati scholarship guarantee na. Totoo po ba, Professor? Makakakuha ng national award at scholarship pag nanalo? Siyempre, Lin Xiaoxia, kahit anong effort mo pa, sa dulo, lahat ng honor ako pa rin ang makakakuha. CJ, hindi ko na po kayo abalahin. Salamat po, Professor. Xiaoxia. Tapos ka na makipag-usap sa propesor, kaya ka siguro masaya. Okay yung project mo. May kinalaman ba sa'yo? Kung maganda gawa ko o hindi? Xiaoxia, galit ka pa ba sa akin? Wala namang ibig sabihin yung sabi nila. Ayun na, nanakawin na naman niya ideya ko. Noong dati, 1 buwan akong nagpuyat para lang sa programang ako gumawa. Ganon lang kabilis niyang nakuha. Tapos ako pa, pinalabas na masama, sinuspinde, tinakwil lang lahat. Ngayon, lahat ng ninakaw mo. Iisa-isa ko ring babawiin. Maranasan mo kung gaano kahirap. Xiaoxia, pasensya ka na. Masyado lang. Akong nainip. Ayoko lang naman na lumayo tayo sa isa't isa. Ayusin na natin to. Mula ngayon patas na tayo. Mali rin yung sinabi ko kanina. Magkaayos? Gusto mo lang naman kunin ideya ko. Kung ganyan mo ka gusto magnakaw, bibigyan na lang kita ng sobrang perfect na project. CJ. Nakuha ko na. Saktong-sakto. Tong ideya sa contest na to. Grabe, sobrang perfect. Bigla ko lang naalala, may kailangan pa akong gawin. Una na ko. Alanan. Lin Xiaoxia. Ang tanga mo talaga. Lahat ng ideyang pinaghirapan mo. Sa huli sa akin din mapupunta. Xiaoxia, ang kopya mo. Pangmalakasan pa, isang groundbreaking na high-quality disease. Sa araw ng contest, dapat magpakitang gilas ka. Huwag mo akong pahiyain. Astig. Ang galing mo talaga.
Shosha, para kang Diyosa. Ganitong kakomplikadong system. Nagawa mo lang yan sa isang hapon. Yung logic at algorithm na to. Perfect talaga, parang textbook lang. Sa scholarship na to, sigurado panalo ka na. Alam mo. Pag dumating talaga ang inspirasyon. Hindi mo mapipigilan kahit gusto mo pa. Ngayong kasama ka namin. Ano ba naman si Lin Xiaoxia kumpara sa'yo? Ewan ko sa kanya, siguradong mag-iisip na naman yan ng paraan para kopyahin ka. Lin Xiaoxia, enjoyin mo na lang ang huling gabi mo. Bukas. Parang aso ka na lang na. Maghihintay kung paano kita ibabagsak sa harap ng lahat. Shosha, huwag kang kabahan. Siguradong wala tayong problema sa project natin. Oo nga, abangan naming malupit mong performance sa stage. Si Lin Xiaoxia naman, bahala na siya, accessory lang naman talaga siya dito. Grabe, puro bobo talaga. Kung hindi darating si Lin Xiaoxia, paano ko malalaman ang laman ng speech? Ngayon, inaanyayahan natin ang team ni Shu Shosha para sa kanilang project defense. Ako ang una. Shosha, good luck. Anong gagawin ko? Bakit hindi pa dumarating ang pesteng yan? Xiaoxia, bakit ngayon ka lang? Malapit na po akong mag-present. Bakit? Pag wala ako, hindi ka na makapagsalita? O ako ba talaga ang inspirasyon mo? Ikaw, ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Gusto ko lang naman makipag-compete ng patas sa'yo. Alam ko, may konting misunderstanding ka sa'kin, Lin. Pero hindi ko akalaing ganito pala iniisip mo sa'kin. Lin Xiaoxia, tigilan mo yung illusion mo. Ang concern lang ni Shosha sa'yo, bilang kaklase. Huwag mong masyadong iangat ang sarili mo. Shosha, huwag mong sayangin ang emosyon mo sa mga ganyang tao. Tara na, contest na. Makipagtalo pa sa'yo. Sayang lang oras ko. Hintayin mong magamit ko utak mo. Para mapasok ko ang buhay mayaman. Hindi ka nga bagay maging alalay ko. Tama na, Xiaoxia, huwag ka nang makipagdiskusyon. Focus na sa defense. Yung project mo, handa na ba ng todo? Sobrang handa. HMM. Sobrang handa. Pagkatapos kong i-present ang plano mo, lahat ng slot sa scholarship pati imbitasyon sa banquet mapupunta lahat sa akin. At ikaw naman. Wala ka sa akin, matatapakan lang kita. System. Andito ako. Simula ngayon, huwag mo nang baguhin kahit ano sa isipan ko. Gusto kong ibigay lahat. At marinig niya mismong lahat. Mga ginoo at ginang na hurado, mga kaklase, magandang hapon po. Ang aming grupo ay magpe-present tungkol sa Distributed Intelligent Optimization Algorithm. Distributed Intelligent Optimization Algorithm. Nabase sa Starlink model. Sige, simulan mo na. Shosha. Sabihin mo lahat ng sikreto sa puso ko. Ipaliwanag mo lahat, walang labis, walang kulang. Ang core innovation namin. Ang core innovation ay nag-integrate ng Starlink model sa pamamagitan ng nonlinear na reconstruction ng mga data node. Malaki ang naitataas sa efficiency ng computation. Ang galing ni Shosha. Grabe ang utak niya, ibang level. Hindi lang pambansang award to, pati internationally, panalo to. Base sa lahat ng nabanggit, yan po ang kabuoang resulta ng team namin. Dito na po nagtatapos ang aking defense. Presenter, Li Qingyuan. Li Qingyuan. Li Qingyuan. Lumabas na talaga. Shu Shosha. Itong sinabi mo. Ito ba talaga ang design process mo? Ang sinasabi mo. Iyan ang design concept mo? Hindi. Tama naman. Professor Lee, may mali ba akong sinabi? Bakit kayo tumatawa? Si Shosha namin gumagawa lang ng pagpupugay sa kanyang pinakahinahangaang idolo. Professor Li Qingyuan. Oo, masyado lang talagang excited si Shosha namin. Nung nakita ka ng personal, napaka-nervyosa niya, kaya nasambit niya ang nasa loob ng puso niya. Estudyante Shu. Professor Lee, may mali ba akong sinabi? Sobrang galing ko ba magsalita? Kaya di mo mapigilan, na gusto mo nang ibigay agad ang pinakamataas na grade sa akin. Sabi ko nga, si Shosha namin ang pinakamagaling. Pati si Professor Lee di mapigilan purihin siya. Tama, di tulad ng iba, na puro nakatingin lang sa audience. Hindi ko itatago, sobrang ikli ng oras sa competition na to. Marami pang problema ang proposal na ito. Ako mismo, ramdam ko hindi ko nagawa ang pinakamaganda. Oh, sa ganitong sabi mo ba, ibig mong sabihin, hindi talaga maganda ang proposal mo? Oo.
Hindi lang hindi maganda yan. Kumpara sa iyo, ang proposal ko, para lang magkasing layo, ng langit at lupa, sa harap ng isang haligi ng akademya tulad mo. Itong gawa ko, parang nagmamayabang sa maling lugar. Wala talagang halaga. Wala talagang halaga. Nakakahiya lang. Hindi naman ganyan kalala. Sa tingin ko, ang proposal na ito, may vision pa rin. Professor Zhang, magalang ka masyado. Pero, umabot na ang report kong ito, sa pinakamataas na antas ng isang undergrad. Undergrad. Maganda, Estudyante Shu. Magaling ang ginawa mo. Salamat po sa papuri, Professor Lee. Estudyante Shu, may isang tanong ako. Professor Lee, tanong lang po. Sigurado akong may mas surpresa pa akong sagot na ibibigay sa inyo. Ang lahat ng sinabi mo. Talaga bang original na gawa mo? Professor, ang project ni Shasha namin, sobrang galing na pang-industriya. Oo nga, kung walang sapat na kaalaman, di magagawa ang ganyang level ng report. Mga guro. Ito po ay original na ideya ko, ginawa ko mag-isa. Kalokohan. Ayan na. Simula na ang magandang eksena. Tatanungin kita ulit, lahat ng sinabi mo. Talaga bang original na gawa mo? Bakit ganyan si Professor? Si Lin Xiaoxia nga nakaupo pa sa audience. Ako ang unang nagpresenta, di ba, Professor Lee? Original na idea ko po talaga ito. Tama na. Ang core concept mo, pati ang structure diagram. Parehong-pareho sa report ko. 5 taon na ang nakakaraan. Professor, baka naman iniisip nyo mas maganda ang proposal ni Shasha. Kaya nababahala ka sa posisyon mo. Gets ko, hindi lahat ng matalino pinagpapala. Professor Lee, tama nga naman. Number 1 fan mo si Shasha. Sinabi pa niya sa amin kagabi. Nasa panaginip niya, binigay mo daw sa kanya ang project na to. At hiniling mo makuha niya ang national award. Pinagpala sa panaginip. Grabe, ang mga tropa ko pabigat. Sige. Dahil sobrang hanga ka sa akin. Tatanungin kita ng ilang technical na tanong. Estudyante Shu, gamitin ang 3 iba't ibang uri ng loop. Isulat ang basic code para gumawa ng array. Loop, array. Ano daw yun? Ganito kasimple na tanong. Kung nakikinig ka sa klase, 1 minuto lang may sagot ka na. Pero ganun nga sistema. Simulan ang switch ng inner thoughts. Oo nga, pati si Lin Xiaoxia mahirap daw. Hindi talaga ako ang may problema. Grabe naman ang hirap nito. Hindi dapat undergrad ang makakaalam ng ganitong topic. Professor Lee, parang sinasadya mong pahirapan. Pati basic knowledge, di alam. Nagmamalaki pang manggupya ng gawa ko. Sobrang kapal ng mukha. Tama. Lin Xiaoxia. Ano bang nangyayari? Paano ko naman malalaman? Sinabi ko lang naman yung sinasabi mo. Sir, i-report ko po. Nagnakaw din si Lin Xiaoxia ng gawa ninyo. Nangopya siya. Nangopya si Lin Xiaoxiao. Sir, pakibusisi niyo po. Ang project ko, sir, ni hindi malapit sa inyo. Bago pa ang competition, napanood ko na ang proposal ni Lin Xiaoxiao. Nangopya ka na nga, siniraan mo pa classmate. Paano naging estudyante ng Dongda ang ganitong tao? Nangopya si Shu Shasha sa gawa ng panel. Grabe ang tapang. Di ko nakita yan ah. Di ba si Lin Xiaoxia ang sinasabing genius? Bakit biglang baliktad? Shusha ba? Tinanggal ka na sa competition. At, makikipag-usap kami sa dinyo. May disciplinary record ka na. Disciplinary record. Ganun ka seryoso? Panel ang ginaya mo. Grabe. Oo nga. Baka nga mali ang akala natin tungkol kay Lin Xiaoxia dati. Si Shusha pala ang nangopya. Umalis ka na dyan. Shasha, disqualified ka na sa competition kapag lumabas ang grades bukas. At hindi ka una. Hindi ka lang mawawala sa shortlist for graduate school. Pati ang invitation letter mula sa Song, wala ka na rin. Si Lin Xiaoxia. Baka alam niyang nagnanakaw ako ng inner thoughts niya. Xiaoxia. Sabay tayong magsikap. Hindi pwede. Ang tanga niyang tao. Kahit patayin mo, di niya malalaman. Okay lang. Meron pa akong grade sa finals. Sa akin ang slot for graduate school. Sa akin din ang karangyan at yaman. Shasha. Huwag kang mag-alala. Siguradong sa akin na ang unang pwesto ngayon. True Shasha. Eh di hintayin na lang natin bukas paglabas ng resulta. Sana pagdating ng oras na yon, totoo pa rin ang saya ng ngiti mo.
Ngayong araw nga lalabas ang resulta. Ano sa tingin mo? Sino kaya ang makakakuha ng unang pwesto? Baka si Shu Shasha o si Lin Xiaoxiao. Tabi-tabi po, tabi-tabi. Wala na dapat hulaan pa. Syempre si Ate Shasha natin yan. Nako naman, wag ganyan. Hindi pa lumalabas ang grades. Paano kung iba ang nanalo? Sino pa ba ang tatalo sa'yo? Ikaw na talaga ang karapat-dapat sa una. Kapag napunta ka na sa Pamilya Song balang araw, huwag mo sana kaming kalimutan. Si Lin Xiaoxiao, nung matapos ang exam, ang lakas pa ng confidence niya. Malay mo, baka siya pa makakuha ng una ngayon. Lin Xiaoxiao, tigilan mo ng paghihintay sa grades mo. Mas mabuting lumuhad ka na lang tapos lumays ka dito. Ikaw ba, meron kang chance. Unang pwesto, para lang kay Xiaoxiao yan. Parang kulang pa. Dagdagan natin ng isa pa, kung sino ang matalo. Dapat magdala ng karatula na ako ay nangopya. Tapos gumapang paikat ng campus. Pwede. Ayos yan. Wag naman ganun. Babae pa rin si Xiaoxiao, di ba? Pag kumalat yun, hindi maganda pakinggan. Gumapang ng kalahati na lang ng campus. Sige, game ako dyan. Pero kung sakali, ako ang maging una. Kayong lahat, pati ikaw. Dapat tularan niyo ako at tumahol. Na parang aso sa harap ng buong school. Sige, game. Kung sino ang hindi tataya, siya ang duwag dito. Tayaan na to. Xiaoxiao, huwag mong pilitin, baka matalo ka pa. Babae din tayo. Hindi maganda pag napag-usapan pa. Mas mabuti pang isipin mo na lang ang sarili mo. Ayun na ang advisor. Andyan na si advisor. Lalabas na agad ang grades. Lin Xiaoxiao. Ito na ang huling pagkakataon mong umatras. Tama. Basta lumuhad ka lang ngayon. Linisin mo ang sapatos ni Xiaoxiao gamit dila mo. Baka pag-isipan ko pang. Lumuhad ka na lang palabas ng eskwelahan. Hindi mo na kailangang gumapang. Ayos lang yan, Xiaoxiao. Ang second place, maganda na rin. Kung hindi ka mapili sa scholarship, pwede ka namang magtrabaho. Panibagong simula rin yan. Andyan na ang nakakuha ng una. Sino? Nako, wala nang suspense. Syempre si Xiaoxiao yan. Ang top 1 ay. Paano nangyari yun? Ang top 1 ay Lin Xiaoxiao. Hindi posibleng ito. Ang rankang ko. Pinakahuli. Shu Shasha, bagsak sa 7 subjects. Iminumungkahi na mag-remedial ka. Pinakahuli. Hindi nga. Magre-remedial daw ako? Hindi maaari. Pareho lang naman kami ng sinagot. Bakit siya ang una? Shasha, anong ibig mong sabihin? Ka-level mo sino? Ibig kong sabihin. Pareho lang kami nagsagot. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Ikaw naman ang palaging una dati, di ba? O nga. Paano nangyari yun? Ma'am, nadulas lang talaga ako. Nadulas. 7 subjects nadulas ka. Si Lin Xiaoxiao nga, nakuha pang mas scholar. Ang galing niya sobra. Ang talino niya talaga. Dati akala natin nangongopya lang siya. Ngayon, siya pala ang totoong matalino. Lin Xiaoxiao. Huwag kang magpakasaya. Ang hindi ko nakuha, hindi mo rin makukuha. Malapit na ang oras. Ayun, di ba yun ang head ng admissions ng Qingbei University? Bakit sila nandito? Oo nga. Ikaw ba si Lin Xiaoxiao? Nabasa namin ang test papers mo, at mga awards sa contest. Sobrang husay mo. Bilang kinatawan ng Qingbei University. Opisyal kitang iniimbitahan. Natanggapin ng walang entrance exam. Professor. Siguradong hindi kayo nagkamali. Dapat si Shu Shasha ang tanggapin. Shu Shasha. Oo, tama. Profesor. Hindi mo ba nalito ka? Ang dapat tanggapin ay si Shu Shasha, di ba? Shu Shasha. Tama. Yung estudyante na bagsak lahat ng 7 subject. Sa Qingbei, tanging mga top 1 lang ang tinatanggap namin. Salamat po, sir. Tinanggap ko po ang imbitasyon. Si Jinyu nandito rin. Ngayong pagkakataon, poprotektahan talaga kita. Jinyu, lately, sobrang busy ako sa mga competition at exams. Nakalimutan ko tuloy mag-message sa'yo. Sir, si Lin Xiaoxiao palaging nangungopya sa mga kaklase niya. Xu Shasha. Classmate Song, kung magsasalita ka, dapat may ebidensya.
Professor. Lin Xiaoxia. Sa Dongda, kilalang kilala siya sa pagka-copycat. Alam yan ng lahat ng estudyante at guro sa Dongda. Sa 3 taon na lumipas. Siya, si Lin Xiaoxia, laging kinopya si Xuxia. Tama lahat ng sinabi mo, Profesor. Pwedeng-pwede kaming magpatunay. Kawawa naman si Shasha namin. Paulit-ulit siyang ginagaya ng babaeng yan. Ngayon, siya pa ang binibigyan ng maling paratang. Professor. Tiningnan ko lahat ng code na ginawa ni Lin Xiaoxia. Parehong-pareho sa gawa ni Xuxia. Saka laging mas late ang submission niya ng konti. Kung di ito kopya, ano tawag doon? Song Jinyu. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Xiaoxia, huwag mo akong sisihin. Una kang nangopya. Magandang araw po, mga sir. Ako po ang kinopya, si Shu Shasha. Classmate Lin. Noong una, para sa mas malaking scholarship, nil-F niya ang Qingbei. Pinili ang Dongda. Gets ko naman siya. Pero ngayon, para may tuloy ang research sa Qingbei, kinopya niya ako, siniraan niya pa ako. Sir, sana po kayo ang magdesisyon para sa akin. Classmate Lin, pwede ka bang magbigay ng matinong paliwanag? Hindi eh. Kung ako ang nangopya sa kanya. Bakit ako ang top sa major namin? Pero siya, bagsak lahat ng 7 subjects. Bakit ako pwedeng manalo ng national competition? Pero siya, tinanggal ang qualification dahil sa cheating. Oo, tama. Grabe nga. Bakit ganito? Jinyu kuya, hindi ganito. May ginawa siyang kalokohan sa papers ko. Hindi ba unfair yan para sa mga honest? Bagsak si Shasha sa 7 subjects. Dahil inggit ka, dinurog mo ng palihim yung answer sheet niya, tinanggal ang qualification niya. Dahil pinalitan mo materials niya. Lin Xiaoxia, para lang sa research slot, nahulog ka na sa ganyan. Hindi mo ba alam ginawa mong kalokohan? Tama ang sinasabi nila, naalala pa namin anong ginawa mo dati. Xiaoxia, yung research slot na to. Pinakapaglabanan namin to ng sariling galing. Bakit mo kailangan gumawa ng ganyan para lang sa slot? Song Jinyu. Sinasabing sinisira ko si Xuxia. Sige nga. Nasaan ebidensya mo? Ebidensya. Meron akong ebidensya, syempre. Totoo nga, siya talaga. Kopya queen. Ebidensya nasa harap na. Nagpapanggap pa rin na inosente. Aminin mo na lang. Mukha namang mabait pero puro kalokohan ang ginagawa sa likod. Lin Xiaoxia, ebidensya nandoon na. Ano pang excuse mo? Classmate Lin, may paliwanag ka pa ba? Sir, handa akong maggarantiya ng pangalan ko. Hindi gagawin yan ni classmate Lin. Gu Senior. Dongda. 4 na taon consecutive na national champ. Bakit nandito siya? Oo nga. Tapos tinutulungan pa si Lin Xiaoxia, yung sinasabi nilang copycat. Ito. Gu Qingyu. Nung undergraduate ako sa Dongda, nakita ko lahat ng code ni Lin Xiaoxia. Sa galing niya, wala siyang kailangan kopyahin kahit sino. Ang CCTV video ang ebidensya. Si Lin Xiaoxia ang nagpalit ng materials ni Shasha para sa competition. Tsaka pinunit niya yung answer sheet ni Shasha. Oo nga, may paraan ba para pek-ay ng CCTV? Tama yan. Gu Senior. Para lang sa copycat, sisiraan mo pangalan mo. Tama. Klaro lahat sa CE. Hindi si Lin Xiaoxia ang nasa video. Yung tao sa video may birthmark sa kamay. Pero siya wala. Yung birthmark sa kamay mo, kapareho nung nasa video, baka ikaw ang may gawa at nagpapanggap lang. Ha? Paano mangyayari yun? Sa nakaraang 3 taon. Lagi akong ginagaya ni Lin Xiaoxia, pati birthmark sa kamay ko. Ginaya niya, nilagyan pa niya sa sarili. Mga roommate namin pwedeng magpatunay. Tama lahat ng sinabi mo. Pinakamahilig si Lin Xiaoxia manggaya ni Shasha. Magkakasama kami sa iisang kwarto. Nakita namin mismo. Xiaoxia, parang awa mo na. Yung research slot, sarili kong galing ang pinaglabanan ko. Pwede bang wag mo nang kopyahin? Hindi ko kinopya si Xuxia. Puro salita, walang ebidensya. Maglabas ka ng ebidensya. Oo nga, dapat may ebidensya. Paano ko mau-explain sa kanila? Sasabihin ko bang si Xuxia? May system na nakakadinig ng thoughts. Hindi kailangan maglabas ng ebidensya si classmate Lin. Dalawa sila, magduel na lang, maliwanag kung sino, ang nangopya. Dalawa kayong estudyante. Okay ba yon? Okay lang. Wag na siguro ang competition. Shasha, bakit ka natatakot? Siya ang unang nangopya. Tinanggap namin challenge. Lin Xiaoxia. Si Shasha handa makipagduel sa'yo. Huwag ka magloko pag natalo. Shasha.
Shasha, huwag kang matakot. Hayaan na lang natin ang mga propesor ang magtanong. Ikaw na nga ang 3 taon ng top sa batch. Paano mo naman di masagutan yan, di ba? Tama yan. Yung mga mahilig manggopya ang dapat talagang kabahan. Mamaya kapag nahuli sila, ano kayang mangyayari? Sige, simulan na natin. Kayong dalawa. Gawa pa kayo ng isa pang sample. Gamit ang star chain model bilang basehan ng optimization plan. Kung sino ang unang makatapos, siya ang tunay, na may galing at talino. Shasha, huwag kang mag-alala, ituloy mo lang yung gawa mo, basta mapatunayan mo lang sarili mo. Ang mga profesor, ibibigay din nila sa'yo ang hustisya mo. Mga bobo naman to eh. Paano naman akong makakagawa ng code? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Shasha, sobrang tibay mo talaga, parang ipis. Dati mong buhay, pinakikinggan mo lang mga iniisip ko. Tapos inagaw mo lahat ng meron ako. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin sumusuko. Kahit hindi ko alam anong ginamit mong paraan. Para si Song Jinyo ay paniwalain silang ikaw ang tama. Hindi ko na iyan iniintindi. Gugustuhin ko pa ring mapahiya ka sa harap ng lahat. Simulan na ang pagsusulat. Shasha, laban lang. Hindi pwedeng ganito lang. Pag di ko ito natapos, tapos na lahat ng pinaghirapan ko. Susubukan mo na namang basahin mga iniisip ko. Ngayon, hindi mo na ako mahahawakan. Tingnan natin kung paano ka magnanakaw ng ideya ngayon. Ang sabi, nabuhay na ulit ako. Bakit parang hindi ko pa rin nabago ang buhay kong inagaw? Baka naman, may hindi pa akong alam na nangyari sa gitna? Bahala na. Tapusin ko muna tong patimpalak. Tapos na akong magsulat. So, yan lahat. Ang buong logic ng code ko. Ganun kakomplikado yung code na yun. Tapos na agad si Shasha. Grabe, galing talaga nitong si ganda-gandang matalino. Tama, sa tingin ko nga, dapat sa universidad natin nilalagay. Yung mga estudyanteng katulad ni Shasha, magaling sa ensayo pati ugali. Bakit ganon? Hindi naman ako nalapitan ni Shasha. Lin Xiaoxia, may gusto ka pa bang sabihin ngayon? Shasha, ba't di ka pa nagpapasimula? Siguro, binubuo mo pa yung framework mo. Kung ganun, dahil tagal mong nag-isip, dapat mas impressive ang code mo, di ba? Kami, nag-aabang na, sa'yo. Shasha, ninakaw mo na ang ideya ko. Gusto mo pa akong mapahiya sa harap ng lahat. Shasha, anong sinasabi mo? Ngayon na nauna nang naisulat ni Shasha ang code ko. Pag inulit ko pa, sasabihan pa rin akong nangungopya. Ano bang nangyayari dito? Lin Xiaoxia, ngayon ang idea mo. Akin na, sa ganitong kaikling oras. Tingnan nating makakaisip ka pa ng mas bago. Habang buhay mong hindi ko mapapatalo sa'yo. Ano, tanga talaga tong si Lin Xiaoxia. Nakaisip ba talaga ng bagong approach? Ano na gagawin ko? Hindi ko na pwedeng isulat yung nauna kong code. Pareho na kami ni Shasha. Isa lang naman siyang tamad sa klase, at ang kapal ng mukha, gustong makapasok sa major university. Sobrang yabang, walang kahihiyan, walang kahihiyan. Kung may nangopya na makapasok, sa harap ng mga propesor ng top university, nakakahiya sa buong eskwelahan natin. Huwag naman kayong ganyan, kasi si Xiaoxia, ang tagal din niyang, nag-prepare para dito. Kaso lang, hindi dapat gumamit ng cheating. Shasha, huwag mo na siyang ipinagtatanggol. Si Lin Xiaoxia, inampon lang yan ng lola niya. Lumaking iniwan ng magulang sa probinsya. Anong magandang edukasyon bang natanggap niya? Tama yang sabi ni Song na upperclassman. Shasha, napakalambot ng puso mo. Nagpaloko ka pa sa isang cheater na makakasagot pa siya. Lin Xiaoxia, kumalas ka na lang. Aminin mong nangopya ka. Lumuhod ka sa harap ni Shasha at humingi ng tawad. Pag ginawa mo yan ngayon, pinalampas ko na ang lahat ng ito. Linda Younger Batch, hindi siya cheater. Naniniwala ako sa kanya. Magagawa niya yon. Ano ba yung sinusulat ni Lin Xiaoxia? Baka naman nag-iimbento na lang ng kung ano. Hindi. Mali yon. Ina-analyze ni Lin Xiaoxia ang code ni Shasha at bumubuo ng bagong coding framework. Hindi. Hindi tama. Si Lin Xiaoxia ay nag-aanalisa ng code ni Shasha. Nagsiset up ng bagong code framework. Isa lang siyang taong walang utak na mahilig manggaya. Paano naman niyang maa-analisa ang framework ni Shasha? Ang bata pa niya. Pero siya ang nakakaintindi ng star chain model. Nagawa niyang pagsamahin at maintindihan ito. Nakasulat siya ng ganitong ka-innovative na code framework. Napakahirap gawin ito. Paano nangyari? Ganito ka-innovative na method. Kahit ako, hindi ko magawa. Paano naman si Lin Xiaoxia? Maisip pa niyang gawin ito. Kinuha ko na nga ang ideya. Bakit? Bakit sa ganito kaikling oras? Nakaisip pa siya ng ibang approach. Si Shasha. Akala niya, ganito lang madali akong pabagsakin. Impossible. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaan siyang magsulat pa ng ganyan. Lin Xiaoxia. Bakit parang ini-steal mo pa rin ang mga ideya ko? Ano, paano pa rin nag-steal? Kung hindi mo kaya, pwede ko namang i-share sa iyo.
Pero bakit kailangan mong nakawin ang ideya ko? Ano, ang tagal na. Si Lin Xiaoxia pala na ng gaya pa rin. Shasha, tulad ng inaasahan ko, hindi mo matanggap na ako ang maging number 1. Shasha, ang ibig mong sabihin, itong ideyang ito, si Lin Xiaoxia pa rin ang nangopya sa'yo. Tama. Ako ang nakaisip ng bagong approach na ito. Hindi ko alam, kailan ba ni Lin Xiaoxia nanakaw ang approach ko na ito. Shashasha, kaklase. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Sabi mo, ikaw ang may ideya nito, pero kanina, wala ka namang naisulat. At, si Lin Xiaoxia, kaklase, sa harap ng lahat, siya mismo ang tumipa ng code. Pero itong approach, ako talaga ang nakaisip nito. Kaklase, kung ganun ang sinasabi mo, may ebidensya ka ba? Ako. Shasha, tingnan natin paano ka magpapaliwanag ngayon. Shasha, huwag kang matakot. Kung totoo ngang si Lin Xiaoxia, ninakaw ang ideya mo, ako ang magtatanggol sa'yo. Jinyu kuya. Ikaw ang nakakita sa akin sumulat ng approach na ito. Tama. Ako. Si Shasha ang study queen 4 na taon na sunod-sunod. Sabi niya, ideya niya ito. Kaya si Lin Xiaoxia ang nangopya. Tama. Dati ko nang nakita si Shasha, gamit ang approach na ito sa pag-code. Si Lin Xiaoxia at Shasha ay magka-roommate. Sigurado, sinamantala niyang hindi nakatingin si Shasha, ninakaw ang ideya ni Shasha sa pag-program. Song Jinyu, kahit nasa harap mo na ang katotohanan, pinipili mo pa ring magtiwala kay Shasha. Ayaw mong maniwala na siya ang nangopya sa akin. Hindi. Sino ba talaga ang nangopya dito? Ngayon, si Song, kaklase, lumabas na bilang witness. Lin Xiaoxia, kaklase. Nangopya ka ba talaga? Kay Shashasha, kaklase. Shasha. Nagsisinungaling siya. Itong programming approach, ako mismo ang nakaisip. Sa mismong oras na iyon, Shasha. Sabi mo, ikaw ang nakaisip ng approach na ito. Pero si Song Jinyu, simula umpisa hanggang dulo, ikaw ang pinagtanggol niya. Baka naman, kayong dalawa ay magkasabwat. Lin Xiaoxia, bakit mo ako sinasabihan ng ganyan? Tama si Lin, junior ko. Hindi sapat ang mga sinabi nila bilang ebidensya. Yu Qinyu, ano ang koneksyon mo dito? Bakit ka nagpapakabayani dito? Si Song Jinyu, ano namang kinalaman mo? Ikaw, pinagmamalaki mo na matagal kang kilala ni Lin Xiaoxia. Dapat alam mo ang ugali niya. Pero ngayon sumama ka pa rin, sa ibang nang aakusa sa kanya. Ako, nga, bakit ganun? Hindi ba sila magkababata? Shashasha, kaklase. May iba ka pa bang ebidensya? Kaya mo pang patunayan? Oo, meron. Itong code. Si Lin Xiaoxia, hindi pa natapos ang code niya. Pero ako, kaya kong sulatin ang natitirang bahagi ng code. Ito, ang pinakamatibay na ebidensya. Lin Xiaoxia. Gaano man karami ang programming ideas mo, lahat ng iyon akin pa rin. Hanggang ngayon hindi mo alam, lahat ng naiisip mo, naririnig ko lahat, malinaw. Natapos ko na. Iyan ang kabuuan ng aking coding idea. Paano nangyari? Si Shasha, hindi man lang ako hinawakan. Baka system ng mga isip ito. System. Ano ang nangyayari ngayon? Host, si Shashasha, bago pumunta sa reporting hall, nagbayad siya ng triple na halaga para ma-activate ang enhanced version ng eavesdrop system ng isip. Ngayon, hindi na kailangang mag-physical contact si Shashasha sa iyo, basta kayong dalawa ay nasa loob ng 5 hakbang, malalaman na niya ang mga iniisip mo. Ganun pala. Yung pag-edit ng mga naiisip ko, pwede ko pa bang gamitin? Sorry, host, dahil si Shashasha ang unang owner. Nung na-activate niya ang enhanced version, ang defense ng pag-edit ng mga naiisip, napahinto rin. Ang natitira, ikaw na lang ang makakagawa, host. Shasha, akala mo dahil sa system. Pwede mo na lang basta-basta nakawin ang pinaghirapan ng iba, sirain ang buhay ng iba. Hayaan mong maranasan mo ang resulta ng sarili mong kasamaan. Bakit siya umatras? Baka. Alam niya nang naririnig ko ang mga iniisip niya. Imposible. Yung pag-eavesdrop sa isip, ako lang ang nakakaalam nito. 4 na taon sa kolehiyo, walang nakakaalam. Si Lin Xiaoxia, tanga lang siya. Siguradong hindi niya alam. Di ba sabi mo, kaya mong itipa itong code? Sige nga. Lin Xiaoxia. Ang yabang mo pa. Ito na ang huli kong oportunidad para sa iyo, kung aaminin mong ikaw ang nangopya sa akin. Hanggang dito na lang ito. Hindi na kita habol. Tigil na ang pagpapaplastik mo. Ikaw ang nangopya. Pero gusto mo pa akong puwersahin mag-amin. Impossible. Itong programming idea, si Song, upperclassman, mismo ang nakakita sa akin gumawa nito. Hindi ko lang naisulat, kasi gusto ko lang low-key.
Pero hindi ko na inasahan. Si Lin Xiaoxia. Muling ninakaw ang idea ko. Ginamit pa ang idea ko para makuha ang slot sa graduate school. Si Lin Xiaoxia. Lahat ng ginagawa, ginagaya si Xiaoxia. Ang pangongopya dapat lang parusahan. Tama, hindi nga marunong mag-program. Sumali pa sa competition. Ang kapal pa mag-apply sa graduate school. Umalis ka na lang sa school. Paano pa siya naatim tumayo dyan sa taas? Nakakahiya. Dapat aminin na lang. Umalis na. Tama, umalis na. Umalis na. Umalis, umalis, Umalis na mabilis. Umalis. umalis. Bakit ba kayo nagmamadali? Shasha. Paulit-ulit mong sinasabing, ikaw ang nakaisip ng solusyon na ito. Sige, isulat mo ang natitirang code. Basta kaya mo. Aaminin ko agad. Ako ang nangopya sa kanya. Si Lin Xiaoxia talaga, walang utak. Habang pilit mong tinitiis dito. Mas malala ang pagkatalo mo mamaya. Sa Qingbei University namin, hindi kami tumatanggap ng estudyanteng nangopya para makakuha ng grade. Itong code idea, may nangopya ba talaga? Lin Xiaoxiao, kaklase. Mahalaga ang academic integrity. Kailangan mong patunayan. Elnat, Ano pang kailangan patunayan? Sigurado, si Lin Xiaoxia ang nangopya kay Xiaoxia. Kami, magka-roommate sila, alam na namin ugali niya. Tama, si Lin Xiaoxia, ganap na, serial copycat. Kopya, kick out, Kick out, kick out. kick out, kick out. sa nakaraang buhay, ganyan din. Shasha, gamit ang pag-eavesdrop sa isip ko. Shasha, gamit ang pag-eavesdrop sa isip ko, tumalon pa para mangopya. Fake na study queen image, kick out, kick out. Lahat sila, niloko niya, kick out, kick out. Sumunod kay Shasha, pinagkaisahan ako. Sa huli, hindi ko na kinaya. Nagpakamatay sa pagtalon sa building. Xiaoxia, hanggang ngayon, hindi ka pa rin umamin. Ang dapat mag-amin ng pangungopya. Ikaw yun. Sige. Isusulat ko ang natitirang code. Para matalo ka. Sa harap ng lahat. Sa loob ng 5 hakbang. Lahat ng iniisip mo. Hindi na matatagong kahit saan. Tingnan natin. Ang natitirang code idea. Isa panandang pandagdag isa ay 2. 2 panandang pandagdag 2 ay 4. 4 panandang pandagdag 4 ay 8. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Ano bang sinabi ko? Bakit parang walang connect ang sinasabi niya? Shasha, anong nangyayari sa'yo? Itipa mo na ang natitirang code para tuluyan ng sumuko si Lin Xiaoxia. Wala namang problema. Ganito na lang. Kung kaya mong sabihin, ang natitirang approach. Ibig sabihin panalo ka. Pinagbibigyan pa kita dahil magkaklase naman tayo. Ito na ang huli kong pagkakataon para umamin ka ng mali. Wala akong mali. Ikaw ang mali. Palaging nangungopya, ikaw pa rin. Hindi ka makapagsulat ng code ngayon. Ibig bang mag-amin ka na pa lang? Siniraan mo lang ako noon. Lin Xiaoxia. Nasobrahan na ang kabaitan ko sa iyo. Binigyan na kita ng ilang beses na pagkakataon. Hindi mo pinahalagahan. Kaya, i-expose ko na lang kung sino ka talaga sa harap ng lahat. Kunin ang input na number at operator mula sa user. Tapos, Lin Xiaoxia. Akala mo, pag nag-iba ka ng iniisip, wala na akong paraan. Basta gamitin mo lang ang first part, ma-activate ang memory mo. Tapos hindi mo namamalayan, maisip mo ang next approach. Kunin mo ang mga numero at mga operator mula sa user. Tapos, num isa katumbas equals. Hajime Nanbe Mongo. Pagkatapos, Hajime Nanbe Munggo. Hajime, nahilo siya, nagsasalita ng kung ano-anong kalokohan. Hajime, ano ba ang sinasabi niya? Ano ba talaga ang iniisip mo? Anong Hajime na yan? Shasha. Alam mo naman ang mga susunod na steps, di ba? Sabihin mo na. Hindi ako naniniwala. Hindi mo kayang puro ganyan lang ang iniisip mo. Sobrang magulo. Ang formula ng area ng triangle ay base times height divided gives 2. Area ng rectangle ay length times width. Area ng square ay side times side. Area ng bilog. Bakit ganito? Sa ganitong sitwasyon, paano niya nagagawang mag-isip ng hindi naman tungkol sa competition? Hindi kaya. Napansin niya na naririnig ko ang iniisip niya. Ang value ng pi ay 3.141526. Hindi kaya talagang may napansin siya. Hindi magagawa yun. Hindi niya talaga malalaman. Shasha. Mahalaga ang oras ng lahat. Kaya mo bang sabihin, ang natitirang code? Lin Xiaoxia,
Hindi ka pa ba aamin na nag-plagiarize ka? Hanggang kailan mo balak mapahiya? Hanggang ngayon, Song Jinyo ay hindi pa rin naniniwala sa akin. Xu Shasha. Hindi mo naman talaga kayang ilabas ang natitirang code. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin inaamin na ikaw ang nangopya sa akin. Sa tagal ng panahon, ginawa mong plagiarize sa akin ng ilang taon. Ginaya ang mga damit ko, kinalimutan ang grades ko, pati boyfriend ko, kinuha mo pa. Sa 4 na taon ko sa universidad, kasama ko ang mga guro, natapos ko ang napakaraming award-winning projects. Bakit mo sinasabing, ako ang nangopya sa'yo? Hindi ako nangopya. Ikaw ang nangopya sa akin, malinaw na malinaw. Kung totoo, mag-type ka ng natitirang code. Para mapatunayan ang sarili mo. Shasha, huwag ka na mag-alinlangan. I-type mo na ang natitirang code. Para matahimik na silin si Auxia. Shasha, masyado kang malambot ang puso. Alam mo na lumaki siya kasama ang lola niya. Ayaw mong mabansagan siya, bilang plagiarizer. Kung sabihin mo talaga ang natitirang code, masisira na ang buhay niya. Lin Xiaoxia. Sobrang grabe ka na talaga. Si Shasha iniisip ka pa rin, pero pinipilit mo pa rin siyang ganito. Ang kapal ng mukha mo. Xu Shasha. Ngayon lahat ng tao, naniwala na sa'yo. Pinaniwala ang ikaw ang pinopya. Bilis na, ay type mo ang natitirang code. Shu Shasha, classmate, ang code na ito, ikaw ba talaga ang nag-isip nito? Siyempre, akin yun. Kaya ilabas mo na ang ebidensya mo. Tama. Kung di mo masabi, ilabas mo kahit sketch o draft mo dati. Ang mukha ni Shu Shasha sobrang kabado. Hindi kaya. Nagkamali talaga tayo kay Lin Xiaoxia. Itong si Shu Shasha, hanggang ngayon hindi pa rin natatype ang code. Baka. Totoong nagkamali tayo kay Lin Xiaoxia. Grabe, ang laki ng plot twist. Hindi kaya. Ang tunay na plagiarizer ang sumisigaw na may plagiarizer. Shasha, sabihin mo na, si Lin Xiaoxia, hindi na kailangang pagsabihan pa. Shu Shasha, classmate, ilabas mo ang ebidensya mo. Ako, Ako, si Lin Xiaoxia ay nangangako. Basta si Xu Shasha, matype ang natitirang code. Aaminin ko agad na ako ang nangopya sa kanya. Luluhod ako at magsusori. Kusang bibitaw sa scholarship spot. At hindi nasasali sa kahit anong competition. si Shu Shasha, ganito na ang hitsura. Mukhang, hindi niya talaga kayang isulat ang second half ng code. Hindi kaya. Si Shu Shasha dati sobrang tiwala. Baka talaga, nagkamali tayo. Kay Lin Xiaoxia. Imposible. Sobrang talino ni Shasha. Ang tanong na ito, siguradong si Lin Xiaoxia ang nangopya sa kanya. Nako, Shasha, sabihin mo na. Oo nga. Bilasin mo. Sabihin mo na. Sige na. Sabihin mo na, sige na. Sabihin mo na. Sabihin mo na. Sige na. Grabe. Naiinip na ako. Sabihin mo na. Sabihin mo na. Sige na. Ang susunod. Ang natitirang code ay, Hindi na kailangan. Malaking bagay ang academic fraud. Kapag napatunayan, matatanggal ka agad sa school, at ilalagay sa record ng credibility. Lin Xiaoxia, narinig mo ba ang sinabi ng Dian? Pinakagalit sa mga cheater ang Dian. Kung aalis ka ngayon, mapanatili mo pa ang dignidad mo. HM. May dapat talagang umalis, pero hindi si Lin Xiaoxia. Kundi si Shu Shasha. Din, Din. may konting miscommunication ata. Shasha, ipaliwanag mo sa Dian. Hindi na kailangan. Si Xu Shasha, hindi kayang isulat ang natitirang code. Kasi ang code na ito, akin talaga ng una pa. Ang project na ito ay ginawa mo mismo. Hindi naman lahat. Narinig mo na ba? Napakahirap ng project na ito. Paano mangyayari na ikaw lang yon? Itong mga proyekto, lahat ay ginawa namin ng mga teammates ko. Kung wala sila, hindi ko magagawa mag-isa. Ang mga ito, lahat ay mga larawan at video na kinunan ng guro sa self-study room namin. Lahat ng ito ay patunay ng pagsisikap namin. Pero isang salita mo lang. Naisin mong laitin ang pinagsikapan ng lahat ng tao dito. Pinagbisa mong plagiarized lang ang lahat ng gawa namin. Pero si Shasha, Kapag sinabi ni Xu Shasha, agad mong pinaniwalaan. Matagal na natin itong pagkakaibigan. Hindi mo ba talaga alam kung anong klase akong tao? Bakit mo pinapanigan ang iba? Para siraan ako. pero nakuha lahat ng monitor. Nakita ng senior ang monitor. Lahat ng tao nagdududa na. Bakit ikaw hindi nag-iisip? Kahit sana tinanong mo man lang si Xu Shasha ng ilang tanong tungkol sa pinili naming field. Makikita mo talaga na may mali sa kanya, pero hindi mo ginawa. Song Jinyu. Sobrang dismayado na talaga ako sa iyo. Xiaoxia, ako, Din, mga professor. Ngayon malino na ang lahat, kung wala ng ibang concern. Aalis muna ako. Okay. Lin, salamat talaga sa pagod mo ngayong araw. magiging may sensinang investigasyon ang gagawin ng departamento para sa tamang hustisya. Okay. Kuya Jinyo, hindi talaga ako nangopya. Paniwalaan mo ako. Shasha, pag-usapan na lang natin yan next time.
Senior Gyu, ngayon, salamat sa pagtanggol mo sa akin. Walang anuman. Hindi mo kailangang maging masyadong magalang sa akin. Senior Gyu, may isang tanong. Sana ako sa iyo. Sabihin mo lang, Wala naman talaga tayong interaksyon. Bakit mo ako pinaniwalaan? At pinili mong tulungan ako. kahit walang interaksyon, nakita ko na ang mga code na ginawa mo. Mas magaling ka, talaga sa coding. Hindi mo kailangang mangopya kahit kanino. Senior Gyu, kailan mo nakita ang gawa ko? Xiaoxia, sorry. Patawad na sana, okay? Ayoko nang makita ka. Xiaoxia. Kung gusto mong mas lalo kang kamuhian, ituloy mo lang ang paghabol. Ako. Isang babaeng nangopya, pumipilit pa mag-apply ng graduate school. Nagpunta pa ang admissions teacher ng Qingbei. Nahuli. Ayon, napahiya ka talaga sa harap ng Qingbei mentor. Totoo ba yon? Bakit ang school natin may mga ganitong plagiarist na halimaw? Talagang nakakahiya. Walang hiya. May lakas na manggopya ng gawa ng iba. Dapat tanggalin na lang ang ganyang tao. Ang malas na kasabay ka sa school na to. Kushasha, ikaw naman ang unang nangopya. Ang nangyayari sa iyo ngayon, ikaw rin ang may kasalanan. Ang pinagdadaanan mo ngayon. Wala pa yan sa isang bahagi ng hirap ko noon. Xiaoxia, magkita tayo. Kung ayaw mong magkita tayo, pupuntahan ko na lang ang lola mo. Send mo ang lokasyon. Unang classroom sa North Building. Song Jinyu, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Xiaoxia. Sa wakas, kinausap mo na rin ako. Umupo ka muna. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Hindi sinadya ni Shasha ang pangungopya. Sobrang important ng grade sa kanya kaya ganun. Xiaoxia, pwede mo ba siyang patawarin? Kung ang tagumpay at relationship mo, tinangay ng iba na walang effort na binigay, mapapatawad mo ba siya? Ako. Hindi ko siya mapapatawad. Simula ngayon, huwag ka nang mag-message sa akin. Xiaoxia, kumalat na sa buong campus ang plagiarism ni Shasha. Na-depress na si Shasha. Pwede ba? Ikaw na lang ang mag-admit ng kasalanan para sa kanya. Pinapakiusap ko lang sa'yo. Mag-admit ka na lang para sa kanya. Ilang tao ang titigan ako ng masama? Naisip mo ba kung anong mangyayari sa akin? Pasensya ka na, Xiaoxia. Babawiin ko na lang sa'yo. Song Jinyu, ano bang meron kay Xushasha? At kahit na ilang taon na ang friendship natin, mas pinili mong tulungan siya. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Kailangan ko siyang tulungan. Nagligtas ng buhay. Si Xushasha ang nag-donate ng kidney sa akin. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Sabi mo, si Xushasha ang nag-donate ng kidney sa iyo. Doktor, kumusta na si Jinyu? May chronic nephritis ang pasyente. Umabot na sa matinding kidney failure. Transplant lang ang tanging solusyon. Pero sa ngayon, walang available na kidney sa ospital. Kung hindi pa makahanap ng donor, baka, Doktor, isip ka pa ng paraan. ginawa na namin lahat ng posible. Kung walang donor, wala na kaming magagawa. Doktor, handa akong mag-donate ng kidney sa kanya. Miss Lin, ang pagkawala ng isang kidney, maaaring magpababa ng physical function mo. At may panganib ng infection, malaking mataas na risk ng bleeding at iba pa. Ang mga ito ay may panghabang buhay na epekto sa health mo. Si Song Jinyu ang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Handa akong mag-donate ng kidney sa kanya. Sige. Kung buo na ang desisyon mo, sumama ka sa nurse para gawin ang compatibility test. Sige, magpa-compatibility test ka. Tama, si Xushasha nga ang nagligtas sa akin. Pagkatapos ng operasyon noon, natakot akong mag-guilty si Song Jinyu. Kaya hindi ko sinabi ang tungkol dito sa kanya. Hindi ko akalaing si Xushasha. Hindi ka panipaniwala si Xushasha. Tama, ikaw ang tinutukoy ko. Noong nasa group ang mga bagong estudyante. Nakita ni Xushasha na ikaw ang number 1 noon sa batch ninyo. Kaya simula noon ay nagtanim siya ng galit sa'yo. Nang nag-sign ka kasama ang nurse noon, sakto namang, napadaan si Xushasha sa ospital para magpagamot, kaya nagkataong nagkita kayo. Dahil doon, binayaran niya ang doktor ni Song Jinyu para Mapalit ang pagkilala sa iyong ginawang pagtulong. Talagang siya ang nagnakaw ng identity mo. Xiaoxia, pwede ka namang mag-quit sa Qingbei. Mag-aral ka na lang sa ibang school. Pinapangako ko, kahit saan kang universidad mag-enroll, lagi kitang bibisitahin. Okay na ba yan sa'yo? Song Jinyu. Sino nagsabi sa'yo na gusto kong mag-Qingbei dahil sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, hindi ko basta susuko. Gusto kong mag-Qingbei. Para lang sa sarili ko, hindi para sa iba. Xiaoxia, si Shasha ang nag-donate ng kidney para sa akin. Dapat ko siyang suplian. Intindihin mo naman ako, pwede ba? Sigurado ka ba?
Na si Xuxia ang nag-donate ng kidney sa'yo. Anong ibig mong sabihin dyan? Yung nag-donate ng kidney sa'yo noon, hindi talaga si Xuxia. Naloko ka lang. Ako ang tunay na nag-donate. Ako talaga. Natakot lang akong masyado kang mag-guilty, kaya hindi ko masabi sa'yo hanggang ngayon. Impossible. Hindi totoo. Noon, hawak ni Xuxia ang donation report. Kung hindi mo ako pinapaniwalaan, isama mo si Xuxia para magpa-full check-up. Doon. Malalaman mo ang totoo. Magpa-imbestiga ng kidney donation report noong taon na yon, at saka, magpa-check up ng buong katawan si Xuxia kasama ng mga kasama. Bakit mag-isa ka dito? Gu Senior, bakit nandito ka? Nagkataon lang dumaan ako. Nakita ko nandito ka. Anong meron? Malungkot ka ba? Hindi naman, lumabas lang ako para makapag-relax. Ang dami kasing nangyari ngayon. Nakakapagod talaga. Para sumali sa contest na to, nagpuyat ako ng mahigit 3 buwan. Araw-araw, paulit-ulit kong binago ang algorithm. Pero sa huli, ninakaw lang ng iba ang ginawa ko ng basta-basta. Siniraan ako. At pati yung nanira sa akin, mismong pinagkakatiwalaan ko pa dati. Gets ko. Alam ko lahat ng effort mo. Uy, kailan naging 2 ang kape? Dapat magtiwala ka sa sarili mo. Kahit manakaw nila ang ideas mo, hindi nila kayang nakawin ang skills na nakuha mo sa pagsisikap. May mga tao talagang maniniwala sa'yo, at palagi akong nasa tabi mo. Gu Senior. Salamat ha, huwag kang mag-alala, tama ka, naniniwala ako na. Ibabalik ng department ang hustisya para sa akin. Yan ang gusto kong Lin Xiaoxia, yung kilala ko. Tara na. CJ, hatid kita. Bakit bigla? Gusto ni Song Jinyo na magpa-check up ako. Napansin na kaya niya na hindi ako ang nag-donate ng kidney noon. Kuya. Biglang pinatawag ako ni Jinyo kuya. May kailangan ba siya? Miss Shu, malalaman mo rin ang dahilan pagdating mo. Hindi. Imposible. Ang tagal na ni Song Jinyo. Hindi niya nalaman ang totoo. Hindi maaaring bigla na lang. Kailangan kong huwag matakot mag-isa. Jinyo kuya, ilang beses kitang kinontak nitong mga araw, hindi mo ako pinansin. Ngayon, pinapatawag mo ako, may kailangan ba? Nagpa-full body checkup ka na ba? Oo. Jinyo kuya, bakit bigla kang gusto magpa-check up sa akin? Wala pa ang resulta sa checkup. Huwag natin palampasin si Xuxia ng hinala. Wala naman. Yung sa contest mo dati, inaalala ko lang baka naapektuhan yung psychological mo, or healthy mo, magpa-check up ka para mas gumaan ang loob mo. Ha, okay pala. Salamat sa concern, Jinyo kuya. Ayos na ako. Hindi na kailangan ng check-up siguro. Sayang lang ang pera. Walang problema. Mas okay na magpa-check up para makasigurado ako. Tama ka, Jinyo kuya. Simula nagka-kidney transplant ako. Hindi naging maganda kalusugan ko. Dahil din dito. Hindi ako makapag-research ng matagal. Kaya, hindi ko nakuha ang scholarship. Nakita ko mismo ang donation record noon. Jinyo kuya. Para mailigtas kita. Isinantabi ko ang sarili kong buhay. Inilaan ko ang kidney ko para sa'yo. Dahil lang kinopya ko si Lin Xiaoxia. Jinyo kuya. Ngayon, ikaw, pati itong bagay na to, hindi mo na pinaniniwalaan sa akin. Sige na. Huwag ka nang umiyak.
Naiintindihan ko. Kuya Jinyu. Magsusorry ako kay Ate Xiaoxia. Huwag kang mag-alala. Yun ba si Xiaoxia? Gu Qingyu, bakit magkasama sila ni Xiaoxia? Gu Senior, salamat talaga sa'yo ngayon. Naistorbo ko ang oras mo. Okay lang, dapat lang naman. Actually, ako. Gu Qingyu, Lin Xiaoxia, paano kayong nagkasama? Song Jinyu, bakit nandito ka? Pakirespeto naman sa sarili mo. Huwag kang magwala dito. So matagal na pala kayong nagkakalokohan, kaya pala ang laki ng galit mo noon. Dahil siguro mas marami siyang mabibigay sa'yo, no? Song Jinyu, ano bang pinagsasabi mo dyan? Huwag mong i-project ang kababuyan mo sa iba. Pati ang ibang tao pinagbibintangan mo ng kababuyang katulad mo. Ganun ba? Dati sinabi mo pa na ikaw ang magdodonate ng kidney para sa akin. Pero ngayon, parang naging paraan mo lang yan para mangloko, no? Song Jinyu, magkasama tayong lumaki mula pagkabata. Sa tingin mo ba maloloko kita sa ganyang klase ng usapan? Yung pagkatao mo ngayon, sobrang hindi na kita kilala at nakakailang na. Xiaoxia, ako. Sabi ko na nga ba eh. Lin Xiaoxia. Paano mo nagawang sabihin yan kay Kuya Jinyu? Obvious naman. May Kuya Jinyu ka na, hindi pa sapat, nakikikabit ka pa kay Gu Senior, tapos sinisisi mo pa ang iba sa mga pinagsasabi nila. Tumahimik ka, Tsushasha. Yung dati mong plagiarism, pagsisinungaling at paninirang puri kay Xiaoxia, hindi pa nga kita napapagbayaran nun. Ngayon, may lakas ka pang magsalita ng kung ano-ano dito. At ikaw rin, Song Jinyu. Si Xiaoxia, mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa kanya. Kung mangulit ka pa, huwag mong sisihin kung magiging bastos na ako sa'yo. Anong karapatan mong takutin ako? Ako ang tunay na childhood friend ni Xiaoxia. Dati lang yun. Ngayon, wala ka ng karapatan. Ikaw ang hindi marunong magpahalaga ng relasyon. Pag nakuha, sinasaktan mo lang. Dati boyfriend ka ni Xiaoxia. Nirerespeto ko ang boundaries noon. Ngayon, hindi na ako magpapatalo. Gu Qingyu, akala mo ba matatakot ako sa'yo? Tama na, Song Jinyu. Maniwala ka man o hindi sa sasabihin ko, wala akong pakialam. Ako, si Lin Xiaoxia, mula ngayon. Wala nang kahit anong ugnayan sa'yo. Senior, umalis muna tayo. Tara, Kuya Jinyu. huwag mo akong hawakan. Mauna ka nang umuwi. Magpa-rush ng medical report ni Tsushasha. Kailangan ko ngayon. Sir, lumalabas sa medical report. Kumpleto ang kidney ni Miss Shu. Walang nawawala. Bukod pa rito, base sa investigasyon namin. Yung certificate noon. Binayaran pala ni Miss Shu ang doktor mo. Tsushasha, totoo ba na niloko mo ako? Dalhin mo siya papasok dito. Jinyu. Sigurado akong may misunderstanding lang to. Yung doktor na nag-opera sa atin dati, pwedeng magpatunay. Totoo, ako ang nag-donate ng kidney sa'yo. Inamin na niya na binayaran mo siya. Si Xiaoxia ang totoong nagligtas sa akin. Jinyu. Sigurado akong may misunderstanding lang to. Sa dami ng nangyari, nagpapalusot ka pa ngayon? Tsushasha, bakit mo kinukuha ang credit? Niloko mo ako, sinaktan si Xiaoxia. Hindi kita papalagpasin. Song Jinyu. Ikaw ang tanga. 3 taon na, hindi mo pa rin alam kung sino ang tunay na nagligtas sa'yo. Ganoon ka kadali magtiwala sa akin. Nagawan kitang saktan si Lin Xiaoxia. Dahil na rin sa'yo, complies. Complies. Bubugin siya ng husto. Ayaw ko nang makita pa siya kahit kailan. Song Jinyu. Opo. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Song Jinyu. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Song Jinyu. Song Jinyu. Lin Xiaoxia. Kasalanan mo to. Kung hindi dahil sa'yo. Ako sana ang laging bida sa puso ni Song Jinyu. Sistema. Sistema. Ay monitor mo pa rin ang iniisip ni Lin Xiaoxia. Kailangan kong malaman kung ano ang gagawin niya sunod. Babala, babala. Ang pakikinig sa iniisip ng iba ay pansamantalang hindi magagamit dahil matagal nang hindi nagbayad ang may-ari ng account. Mawawalan ng bisa ito pagkaraan ng 24 na oras. Pakiusap, magbayad ka agad ng kailangan. Paano namang hindi pa bayad? Palaging nagpapadala ng pera sina mama at papa sa card ko. Paano namang mawawalan ng bayad yun? Ma, wala nang laman yung card ko. Shasha. Patay na. Naputol na ang pinansyal na suporta sa kumpanya ng papa mo. Nagdeklara na sila ng bankruptcy. Ano?
Lin Xiaoxia. Ikaw ang dahilan kung bakit ako pinalayas. Napadpad sa kalsada. Pinagtatawanan at inaapi ng iba. Pakiramdam ko para akong patay na buhay. Tapos ikaw. Napakadali lang ng lahat sa'yo. Lin Xiaoxia. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yun. Kushasha, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, bilis. Lin Xiaoxia. Nawalan na nga ako ng sistema ng pakikinig sa iniisip. Tsaka inalis pa ako sa eskwelahan. Pakiramdam ko parang impyerno na buhay ko. Pero ikaw, anong karapatan mong makapunta sa graduate school? Tapos pinahayag pa ni Gu Qingyu ang nararamdaman niya sa'yo. Bakit parang ang ganda ng buhay mo? Kasi ikaw na lang kasi ang hindi nagsisikap. Umasa ka na lang sa sistema. Kaya mo rin nakuha ang hindi naman talaga para sa'yo. Kaya ang nangyayari ngayon, kasalanan mo din lahat yan. Alam mo nga talaga ang tungkol sa sistema. Alam ko lahat ng yan. Kushasha, kung gusto mong sumikat at magkaroon ng posisyon, dapat ikaw mismo ang magsikap. Huwag kang kukuha ng pag-aari ng iba. Napaka-inosente mo. Kung may gusto ka, wala kang pakialam kung paano mo makukuha. Gaya mo na mahirap lang. Diyan ka lang sa baba habang buhay. Ang lahat ng papuri at palakpak, dapat iyon lahat ang para sa akin. Kushasha, wala ka talagang matinong pag-iisip. Ang lahat ng papuri at palakpak, dapat iyon lahat ang para sa akin. Nagbabalak ka pa tumawag ng tulong. Huwag, managinip ka na lang. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapupunta sa ganitong sitwasyon. Dahil hindi rin naman maganda ang buhay ko. Sige, magsama na lang tayo sa impyerno. Kushasha, krimen na yan ginagawa mo. Tumigil ka na. Krimen. Wala na nga akong lahat. Matatakot pa ba akong magkasala, kahit mamatay pa ako ngayon? Hindi ko hahayaang mag-isa lang ako. Tama na. Tama na. Song Jinyu. Bakit ka nandito? Bilisan mong bitawan si Xiaoxia. Kushasha, kung may problema ka, ako na lang. Sa tingin mo bobo ako. Ganyan nyo ako trinato, tapos gusto nyong, basta na lang kitang pawalan. Managinip ka, Kushasha. Pinagsisisihan ko na hindi kita pinatay noon pa. Ngayon mo naisip yan, huli na, kahit mamatay ako ngayon, hindi ko kayo papayagang makatakas. Tsaka, yung iniisip mong si Xiaoxia, nandito lang siya, Song Jinyu. Anong karapatan mong, sigawan ako dito? Gusto mong pawalan ko siya? Pwede din, basta sumunod, ka lang sa akin. Tumigil ka na, Kushasha. Anong balak mo? Di ba dati, ang tapang-tapang mo sa akin? Ngayon, tikman mo naman mabugbog. Song Jinyu, ayoko akong iligtas mo. Umalis ka na, bilis. Xiaoxia. Huwag kang matakot. Ililigtas talaga kita dito. Tigilan mo na yung dramang iyan, parang telenovela lang. Ang lahat ng ito, ikaw Lin Xiaoxia ang may kasalanan, ngayong araw. Sasama kayong dalawa. Sa. Hukay. Tama na. Bitawan mo si Xiaoxia, paalisin mo siya. Hindi mo ba narinig? Umatras ka. Hayaan mong umalis siya. Xiaoxia, umalis ka na. Hanapin mo agad si Gu Qingyu. Ikaw, paano? Huwag mo na akong intindihin, umalis ka na. Song Jinyu, sama na tayo. Bilisan mo na, huwag mo na akong alalahanin. Bilis, huwag kang titigil. Tibayan mo lang. Babalikan kita't ililigtas. Tumakbo ka na. Bilis, takbo.
Si Aoxia. Kumusta ka na? May sugat ka ba? Ayos lang ako. Si Song Jinyu. Nandun pa siya sa bahay ko. Bilisan mong iligtas siya. Si Aoxia. Buti na lang at. Ayos ka lang. Song Jinyu. Tigilan mo na. Pumunta tayo agad sa ospital. Ayos lang ako. Huwag mong alalahanin ang pakiramdam ko. Ito ang utang ko sa'yo. Hindi ko kailangan. Wala naman na tayong utang sa isa't isa eh. Si Aoxia. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako mangungulit pa sa'yo. Gusto ko lang sabihin ang huling mga salita ko sa'yo. Anong gusto mong sabihin? Nakikinig ako. Mula't bata tayo magkasama na tayo palagi. Noon pa nasabi ko na, poprotektahan kita habang buhay. Totoong gusto kitang protektahan talaga. Kung hindi dahil kay Xuxiaxia. Siguro may ibang kinahinatnan tayo. Kaso, wala namang kikungki sa mundong ito. Tama na. Ambulansya. Ambulansya. Bilisan mong tawagan ang ambulansya. Song Jinyu. Si Aoxia. Mapapatawad mo ba ako? Song Jinyu. Hindi ako galit sa'yo. Ayos lang. Bago mamatay. Narinig ko lahat ng iyan. Song Jinyu. Song Jinyu. Ambulansya. Bilisan mong tawagan ang ambulansya. Song Jinyu. Kuya. Salamat sa'yo. Si Aoxia. Si Aoxia. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Sabi ng doktor. Sobrang natakot ka daw. Kailangan mo pa magpahinga ilang araw. Salamat, kuya. Si Aoxia. Kumusta ka na ba? Song Jinwoo, hindi ka ba dapat nagpapagaling? Anong ginagawa mo dito? Wala kang pakialam. Guki New. Tama na. Kuya, pwede ka bang lumabas muna saglit? May pag-uusapan kami. CJ. Nasa labas lang ako ng pinto. CJ, ano ang gusto mong sabihin? Si Aoxia. Pagkalabas ko ng ospital, nagpunta agad ako dito para hanapin ka. Sinabi mo kagabi, hindi mo ako sinisisi. Ibig sabihin ba, pwede pa tayong magsama ulit? Hindi pwede. Bakit? Si Aoxia, ipinaghiganti na kita. Si Xuxiaxia napunta na sa kulungan at nabaliw. Pinapadala ko na siya sa mental hospital. Sinabi ko rin sa direktor, natutukan siya. Hindi ko naman naisip na maghiganti kay Xuxiaxia, Song Jinwoo. Tapos na tayo. Paano mo masasabi yon? Dahil kay Guki niyo ba? Hindi. Dahil hindi kita mahal. Ano ang ibig mong sabihin? Nasabi ko na lahat ng dapat sabihin. Simula ngayon, hindi na natin kailangang magkita pa. Si Aoxia. Magpahinga ka muna. Aalis na ako. Babalik na lang ako para bisitahin ka. Junior, simula ngayon pareho na tayong kabilang sa parehong departamento. Ito ang mentor natin, si Chen Jiaoshu. Professor, ito si Lin Xiaoxia. Alam ko na, yung nangyari noon sa conference hall. Narinig ko na yun. Talagang bihira ang ganitong talento. Professor, sobra naman kayo sa papuri. Sa totoo lang, kailangan ko pa po kayong matutunan ng husto. Ganito na lang, go. Ipakilala mo kay Xiaoxia yung project natin. Mula ngayon, kayong dalawa ang magiging magkasama sa grupo. Song Jinyu, sino nagsabi na nag-exam ako sa King Bay dahil sa'yo? Nag-exam ako sa King Bay para sa sarili ko lang talaga. Ang tagal na rin. Nag-copy ka ng gawa ko ng ilang taon. Ginaya mo pa yung style ko sa pananamit. Sinakop mo pa grades ko, pati partner ko, ninakaw mo pa. Sa loob ng 4 na taon sa college. Kasama ko ang teachers. Natapos namin ang daming award-winning projects. Anong karapatan mo na sabihin na ako ang kumupya sa'yo? Ito.
Lahat ng ito ay kuha sa self-study room. Mga picture at video na mismo ang mga guro ang kumuha. Ebidensya na nagsikap kami. Sa totoo pala, palagi siyang may malinaw na goal. Akala ko lang ginagawa niya lahat ng to. Para sa akin, hindi ko nakita ang pangarap niya. Seryoso kung pinakawalan siya. Ano nangyari? Napagod ka ba masyado? Gusto mo bang magpahinga muna? Hindi na, tuloy lang. Ito sa code, may huling segment na lang bago pwedeng itest. CJ, Salamat sa inyong pagdalo sa launch event ng Singming Game. 3 taon na ang nakalipas. Estudyante lang ako noon na. Nagko-code sa research room. Ngayon, 3 taon mula noon. Nandito na ako. Nag-host ng launch ceremony ng Singming Game. Nagawa kong lumikha ng trending na laro online. Itayo ang sarili kong kumpanya. Hindi ko magagawa yon kung walang guidance ng mentor ko. At syempre sa effort ng bawat miyembro ng team namin. Kaya, ang karangalan, para sa lahat ito. para sa'yo. Salamat.